Magandang araw mga ka-recap, may ibabahagi na naman ako sa inyong kwento, tungkol sa isang batang inagawan ng kapangyarihan ng mismo niyang kapatid pero mas magandang kapalaran pala ang naghihintay sa kanya. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay hayaang mag-iwan ng like, follow and pa-subscribe na din mga ka-recap para na may sipagin tayo sa pag-upload. Simulan na natin, let's go! Kahit na sa kanyang pag-iwas, kinilala niya ang kahangahangang lakas ni Sub-Zero. Pinuna ni Kian ang mabagal na bilis ni Sub-Zero, ngunit ang kanyang mga salita ay naputol ng biglaang paghampas ng madugong galami. Nagulat, si Kian, na natatawa, ay madaling pinalihis ang pag-atake, na kinilala sila bilang, mga dagwang pamalo, at nagtatanong kung tinutukoy ng Sub-Zero ang kanilang kamakailang tagumpay laban sa boss. Nang makitang napalibutan at nabigla si Sub-Zero, ipinahayag ni Kian na nasaksihan niya ang pakikipaglaban ni Sub-Zero kay Mr. Vanquish na napansin ang kanyang kakayahang gayahin ang mga estilo ng pakikipaglaban. Ang panibagong pag-atake ng galami ni Sub-Zero ay muling walang kahirap-hirap na naiwasan, na nagdulot ng galit na humihingi ng tunay na laban, hindi ng habulan, dahil sa mga pinsala ni Amiya. Si Kian, tumatawa, ay tinanggap ang hamon habang siya ay walang kahirap-hirap na tumalon sa hangin, ang espadang casual na nakapatong sa kanyang balikat. Si Sub-Zero ay nagpakawala ng isang galit na pag-atake sa lahat ng kanyang mga dagwang pamalo. Nakangiting gumanti ng mabilis na suntok si Kian. Kaagad, ang mga tungkod ay hiniwa sa kalahati. Paglukso pabalik, ang isang natakot na Sub-Zero ay nanood habang ang kanyang mga galami ay nagkawatak-watek sa mga pira-piraso. Napaluhod siya, umaagos ang dugo, may sugat sa pisngi. 10 metro ang layo, si Kian, na itinaas ang kanyang dagwang espada, ay nagsiwalat ng sandata, ang Chisel of Heaven, na puno ng pinakahuling pamamaraan ng pagdanak ng dugo ni Vanquish. Sa maraming kulay na aura, idineklara ni Kian na mahina ang depensa ni Sub-Zero. Nanginginig ang lupa ng mas maraming galame ang bumubulusok, ngunit si Kian, tumatawa, ay madaling nakaiwas sa mga ito sa pamamagitan ng pagtalon. Si Kian, na nasa eroplano, ay nagulat nang makita ang mga galami na umuusbong mula sa mga paa ni Sub-Zero, na nakasilong sa kanya. Natatawang pinuri ni Kian ang katalinuhan ni Sub-Zero, na hinuhulaan ng magandang kinabukasan para sa kanya bilang isang manlalaban. Ganap na nakagapos, umalangaw ang tawa ni Kian mula sa loob ng mga galami. Si Sub-Zero, tahimik na nagmamasid, ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, na kinikilala ang pagiging iwas ni Kian. Biglang humarap sa isang natigil ang Sub-Zero, nagkomento si Kian sa kanyang husay, ngunit hindi sa kanyang kawalang kilos. Isang mabilis na suntok sa tiyan ang nagpadala ng dugong bumulwak mula sa bibig at mga mata ni Sub-Zero. Nakangiti, pinaikot siya ni Kian gamit ang isang daliri bago nagpakawala ng malupit na suntok, na naging sanhi ng madugong bulo sa mukha ni Sub-Zero. Isang hampas ng palad sa ilong ang nagpalipad kay Sub-Zero, na binaon ang sarili sa buhangin. Isinuot ni Kian ang kanyang espada, ngumisi. Sinaway niya ang pagmamataas at labis na pagtitiwala ni Sub-Zero, na binibigyang diin ang kabigatan ng hamon. Nakahiga na kalahating nakabaon, si Sub-Zero ay lumitaw na walang buhay. Nagbabala si Kian na kung hindi umunlad si Sub-Zero, siya ay papatayin. Si Sub-Zero, na nagpupumiglas sa kanyang mga paa, ang kanyang madugong kapangyarihan na nagpapakita, ay pinandilatan si Kian. Nalilito, itinuro ni Kian ang tahasang pagwawalang bahala ni Sub-Zero sa kanyang mga babala. Kinumpirma ni Sub-Zero ang kanyang pagsuway, ang kanyang kamay ay natatakpan na ngayon ng madugong proteksyon, ang kanyang isip ay nakatuon sa kaligtasan ni Seka. Si Sub-Zero ay nagpakawala ng isang malakas na pamamaraan ng pagmamanipula ng dugo, na ibinuhos ang kanyang puot sa isang madugong kamao. Nabuo ang armor, nagbabago ang kulay ng kanyang buhok. Nagulat si Kian habang ang mga kamao ni Sub-Zero ay nagbagong anyo sa napakalaking, armored na martilyo. Nag-charge, mabilis na umindayog si Sub-Zero, lumawak ang mga kuko, ngunit si Kian, tumatawa, ay madaling tumalon sa pag-atake. Ang Sub-Zero, sa gitna ng hangin, ay nahati sa isang straddle, naglulunsad ng isang pag-atake sa likuran gamit ang mga dagwang pamalo. Maingat na iniwasan ni Kian ang mga pamalo ni Sub-Zero, na isinara ang distansya para umatake ng may mapagmataas na tingin. Ipinahayag ni Sub-Zero na hindi makakataka si Kian sa pagkakataong ito. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga kamao,
isang napakalaking shockwave ang sumabog, na ikinulong ang kanilang mga kamay sa hangin. Kinagat ni Sub-Zero ang kanyang mga ngipin, tumataas ang usok mula sa kanyang kamay habang ngumisi si Kian, kinikilala ang kahangahangang sandata ni Sub-Zero habang nakataas ang kanyang espada. Gayunpaman, binigyang diin ni Kian na kakayanin nito ng Chisel of Heaven. Sa isang sandali ng takot, sinulyapan ni Sub-Zero si Kian, na tinutuya siya, na tinawag siyang tanga. Sinubukan ni Sub-Zero na pigilin ang suntok ni Kian, ngunit bumulwak ang dugo mula sa kanyang kamay nang mahati ito sa dalawa. Nagulat si Carrion nang magsimulang gumaling ang kamay ni Sub-Zero, nabuo ang mga pulang linya habang bumalik ito sa orihinal nitong estado. Sa kabila nito, lumipad pa rin ang kamao ni Sub-Zero patungo kay Kian, na tumama sa kanyang mukha. Kian, nagulat, ngumiti pabalik habang pinunit niya ang kanang kamay ni Sub-Zero. Napangiwi si Sub-Zero sa sakit, ngunit ilang sandali pa, ang kanyang kamay ay sumipol pabalik sa dagwang mga litid, muling nakakabit. Kumpiyansa na hinampas ni Sub-Zero si Kian sa dibdib. Si Kian, galit na galit, gumanti, hiniwa sa kalahati ang mga binti ni Sub-Zero. Kaagad, sila ay muling nabuhay, at si Sub-Zero ay nagdulot ng isa pang suntok sa mukha ni Kian. Napagtanto ni Kian na habang si Sub-Zero ay maaaring muling makabuo, sa kalaunan ay mauubusan siya ng enerhiya at mamamatay. Ang espada ni Kian ay bumasa sa dibdib ni Sub-Zero, ngunit ang katawan ay mabilis na gumaling, at ipinagpatuloy ni Sub-Zero ang kanyang pag-atake. Naalala ni Kian ang isang pakikipag-usap kay Vanquish, na, nakaupo sa isang pulang trono sa isang puting disyerto, ay nagpahayag na si Sub-Zero ay isang batang lalaki na nakatanggap ng kanyang kapangyarihan ng masakit. Si Vanquish, na may dilaw na pangil, ay tumawa, nagkomento sa kabaliwan ni Sub-Zero. Sumama si Kian sa pagtawa, at hayagang ipinahayag ni Kian ang kanyang pagsang-ayon kay Sub-Zero. Si Sub-Zero, tumatawa, ay tumayong matatag. Napansin ni Kian na ang mga pag-atake ni Sub-Zero ay hindi sapat na malakas upang makapinsala sa kanya ng malaki, at ang ekspresyon ni Sub-Zero ay namutla. Si Sub-Zero, na nagpapalabas ng isang malakas na aura, ay nagbabala na humiling na malaman kung ano ang labis na ikinatuwa ni Kian. Si Kian, na ngayon ay mas mapatla, napanganga sa takot. Si Sub-Zero, na inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat, ay nag-activate ng isa pang pamamaraan ng pagmamanipula ng dugo, na ginawang sibat ang kanyang kamay. Habang ang dalawang kamay ay nahubog na ngayon sa mga dagwang sibat, isang tiwala na si Sub-Zero ang nagpahayag na minamaliit siya ni Kian. Umagos ang asul na dugo mula sa bibig ni Kian. Mabilis na ibinao ni Sub-Zero si Kian gamit ang isang sibat, asul na dugo ang sumabog. Malamig niyang sinabi, "Mamatay, Kian," habang nahati ang katawan ni Kian sa kalahati. Mayabang, sumuntok si Sub-Zero sa hangin, pagkatapos ay tumingin sa kanyang nahulog na kalaban, na patuloy na ngumiti. "Seryoso ba ito?" tanong ni Kian. Mapanuksong itinuro ni Karen na hindi lang sinakta ni Sub-Zero si Kian, pinatay niya ito. Sinagot ni Kian na si Sub-Zero ay isang tanga. Si Sub-Zero, na nakatingin sa ibaba, ay inulit ang kanyang kahilingan, mamatay. Natatawang komento ni Karen sa pagiging matatag ni Kian. Ang sugatang babae ay nakahandusay na wala ng buhay sa malapit. Sa pag-alala kay Amiya, idinagdag ni Sub-Zero na ang pagkamatay ni Kian ay napakahalaga sa pag-secure ng gate. Kailangan ni Sika ng agarang medikal na atensyon. Umangat ang singaw mula sa bibig ni Karen habang ipinaliwanag niya na iba ang daloy ng oras sa loob ng pintuan. Nagulat, tinanong ni Sub-Zero kung totoo ito. Si Kian, na kinwestiyon ang kaligtasan ni Sub-Zero, ay nagsiwalat na gumamit siya ng mga kasanayan upang aisil ang kanyang mga sugat, ngunit ang kanyang katawan ay lubhang nagkapira-piraso, at sa kalaunan ay mahuhulog siya. Mahinahon itong tinanggap ni Sub-Zero, ipinaliwanag na wala na siyang ibang paraan para talunin si Kian. Nagsisi siya sa pagkaladkad kay Sika sa laban. Sa pagtingin sa kanyang mga kamay, sinabi ni Sub-Zero na ang tanging natitira niyang aksyon ay ang dalhin ang babae sa ospital. Sa kabila ng huminto na oras sa labas at ang lumiliit na MP ni Kian, iritadong sumigaw muli si Sub-Zero para mamatay si Kian. Nakahiga sa lupa, itinaas ni Kian ang kanyang kanang kamay, puno ng disgusto ang boses habang inuulit ang pangalan ni Amiya, nagtatanong kung totoong umiibig si Sub-Zero sa kanya. Mariing itinanggi ito ni Sub-Zero, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha.
Ipinagtapat niya na nangako siyang hinding-hindi niya iiwan, siya ang kanyang unang kasama. Saglit na natahimik si Karen, pagkatapos ay inalala ang pagkikita nila ni Mr. Vanquish. Isang mahabang buhok na nakasuot ng pulang damit ang nag-abot ng kamay sa batang si Karen, inanyayahan siyang sumali. Naalala ni Karen ang dagwang batang lalaki sa tapat niya, ang panunumpa ng vampira ni Vanquish na hindi siya iiwan. Si Kian, na binanggit ang pangalan ni Mr. Vanquish, ay naglahad ng sariling kamay. Pagdating sa isang desisyon, nag-alok siya ng isang kamay na puno ng aura, humihingi ng paumanhin para sa gulo na naidulot niya. Bilang kilos ng paghingi ng tawad at isang congratulations sa paglaktaw sa klase, inalok niya kay Sub-Aro ang Chisel of Heaven at ang kanyang mga kakayahan. Naguguluhang nakatingin si Karen. Tinanong ni Sub-Aro ang punto ng mga aksyon ni Kian kung malapit na siyang mamatay. Si Kian, nakangiti at nakaturo, ay tiniyak sa kanya na hindi siya mamamatay. Ipinaalala kay Sub-Aro na ang pinto ay nasa loob ng gate. Inanunsyo ng system ang pagkatalo ni Karen, at nakamasid si Sub-Aro nang may pagtataka habang tumaas ang kanyang level sa 26, ang kanyang HP at MP ay ganap na naibalik. Maraming mga alerto ang nagpahayag ng mga bagong kakayahan. Joe Agape, napagtanto ni Sub-Aro na ang pagkatalo sa mga hindi makamundong nilalang sa gate ay nagbigay ng mga pagtaas ng antas. Tuwang-tuwang bumaling siya kay Kian, nagtatanong kung siya at si Vanquish ay mga naninirahan din sa pintuan, at sa gayon, mga hindi makamundo na nilalang. Ang maraming kulay na aura ay nagmula sa katawan ni Kian nang kumpirmahin niya ito, na nagsasabi na pareho sila ng pinagmulan. Binanggit niya ang pinagmulan ni Vanquish. Pagkatapos ay itinuwid ang sarili, nagtanong, dumating na ba talaga ang oras? Itinuro si Sub-Aro, inutusan siya ni Karen na gamitin ang kasanayang, Blood Usurper, kung namatay ang kanyang kasintahan. Ipinakita ng system ang impormasyon ng passive skill. Pinag-isipan ni Sub-Aro ang paggana ng kasanayan nang mawala si Karen, nag-iwan ng malawak na ngiti. Sinabi ni Karen na ang espiritu ng pakikipaglaban ni Sub-Aro ay sumasalamin kay Mr. Vanquish. Pinagmasdan ni Sub-Aro si Karen na ganap na naglaho, nag-iwan lamang ng bakas ng maraming kulay na aura. Ilang sandali pa ay nawala na rin si Kian. Inanunsyo ng system ang pagkumpleto ng paghahanap at nagbabala na ang kabilang mundo ay mawawasak sa loob ng 30 minuto, na nagudyok kay Sub-Aro na umalis sa gate. Isang gate ang nabuo sa gitna ng kalsada, at nagmamadaling lumabas si Sub-Aro, bit-bit si Amiya. Kinumpirma ng system ang pagkumpleto ng Dumping Ground Quest 2 bituin na may natitira pang 15 oras. Ipinahiwatig din ito na ang oras na ito ay ililipat sa celestial na orasan. Nag-aalala, tumawag si Sub-Aro, hawak ang ulo ni Sika, walang pakialam sa timing ng orasan. Sa pagkumpirma sa pagtatapos ng paghahanap, lumuhad siya sa harap ng pagsasara ng mga pintuan, hawak si Sika at tinawag ang istasyon ng bumbero, 119. Tinanong ng dispatcher kung ito ay sunog o emergency ng ambulansya. Isang pulang gate ang lumitaw sa bubong ng kalapit na gusali, na nagpapakita ng 5 stars, na kahirapan, the lair of the white whale. Sumambulat ang mga nakahod na figure mula sa nagyayalong bundok, na sinundan ng napakalaking alon na bumagsak sa grupo, na nagdulot ng mga hiyawan at pagsusumamo para sa tulong ni Juliet. At dito muna nagtatapos ang ating recap, ka-recap, shoutout nga pala sa mga new subscriber natin na si Andre Pamise, shoutout sa iyo ka-recap, abang-abang ka lang ka-recap sa next upload natin. Maraming salamat, pansamantalang iiklian ko ka-recap ang ating mga video sa kadahilanang may trabaho pa ang inyong lingkod pero asahan na iyong pipilitin kung makapag-upload araw-araw at kung gusto mo ma-shoutout ay mag-comment lang ka-recap. Salamat ka-recap at lagi kayong mag-iingat, peace.